Nang siya ay nalilito, ilang mga silhouette ang lumakad patungo sa kanya mula sa gilid. Lumingon si Yang Cheng at nakitang sila ay mga taong kilala niya. Yuan Huwei, Yang Jiyo at ang kanyang asawa, gayon din ang Municipal Committee Secretary ng Zhonghai na si Fang Zhongping. Nang makita si Yang Jiyo, medyo kakaiba pa rin ang pakiramdam ni Yang Cheng. May mga bagay na hindi sinabi ang dalawa, ngunit hindi sila tanga. Halos mahulaan nila kung ano ang nangyayari kahit hindi nila ito sinabi. Gayunpaman, kung mas kapanipaniwala ito, mas nakakalito ito, mas wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na sabihin ito. Si Fang Zhongping naman ay mukhang madilim. Nang makita niya si Yang Cheng, pinilit niyang ngumiti, ngunit ang kanyang tingin ay tila sumusunod sa direksyon kung saan umalis si Tang Wan. Bahagyang nagulat si Yang Cheng. Isa kaya si Fang Zhongping sa mga humahabol kay Tang Wan. Gayunpaman, hindi niya masyadong inisip iyon, dahil sapat na ang mga problema niya ngayong gabi. Hindi ko inaasahan na narito ka, at hindi ko inaasahan na magiging asawa ka ni General Lin. Talagang nagulat ka sa amin, nakangiting sabi ni Yuan Huwei. Ang Yuan clan ay ang pinakamalaking clan sa Zhonghai. Ang pagdalo sa salo-salo ng Liu clan ay malinaw na isang magiliw na kilos upang ipakita ang paggalang sa Liu clan. Matatanggap ni Yang Cheng ang mapagpakumbaba at mapagpasyang clan master na ito, na halatang mas mahusay kaysa kay Liu Kangbai. Tanong niya, kumusta ang sugat ni Yuan Ye? Natawa si Yuan Huwei at sinabing, ang batang iyon ay nagpapagaling sa bahay araw-araw. Halos gumaling na siya. Sinabi ng doktor na ang kanyang katawan ay mas malusog kaysa dati, ngunit siya ay tumaba. Hindi nagulat si Yang Cheng. Hindi niya naiwala ang kanyang endless resolve restoration scripture kay Yuan Ye nang walang bayad. Yang Cheng, kilala mo ba si Tang Wan? Biglang tanong ni Fang Zhongping. Saglit na natigilan si Yang Cheng, pagkatapos ay tumanggo siya at sinabing, oo, ngunit hindi na tayo nagkita ng maraming beses. Tila natauhan si Fang Zhongping at nakahinga ng maluwag. Sina Yuan Huwei at Yang Jiyo ay may iba't ibang ekspresyon sa kanilang mga mukha, ngunit wala silang sinabi. May naisip si Yang Jiyo. Sa magiliw na ekspresyon, sinabi niya kay Yang Chen, kanina ko lang nakilala ang asawa mo. Ang ganda niya talaga. Kahit kaming mga babae ay hindi siya maiinggit. Gayunpaman, parang wala siya sa mood. Inawi mo ba siya? Hindi sanay si Yang Cheng sa matalik na tono ni Yang Jiyo, kaya tumanggo siya. Ito ay isang maliit na salungatan, ngunit ito ang aking problema. Kasama niya ang magkapatid na Kai, kaya dapat maayos siya. Pero Yang Cheng, hindi naman sa gusto kitang pintasan, kundi mas maging mapagparaya ang mag-asawa sa isa't isa. Ang iyong asawa ay namamahala ng isang malaking internasyonal na kumpanya, kaya hindi maiiwasang magkaroon siya ng init ng ulo. Pero simula nung pinakasalan ka niya, lagi ka na niyang magugustuhan. Dapat mas maging considerate ka sa kanya. Nang makitang si Yang Jiyo ay kumikilos bilang isang peacemaker, mapait na ngumiti si Yang Cheng sa kanyang puso. Paano malalaman ng mga tagalabas na napakaraming bagay sa pagitan niya at ni Lin Ruoxi? Mapagpakumbaba lang niyang tanggapin ito pansamantala. Ngumiti si Yang Jiyo at bumantong hininga, nabalitaan ko mula kay Little Yen na may pamilya ka na, kaya na-curious kami tungkol sa asawa mo. Pero ngayon, mukhang mas maganda ang buhay mo kaysa sa inaakala namin. Napakahusay mo, at mayroon kang ganoong asawa. Kung magkakaroon ka ng anak sa hinaharap, tiyak na magiging masaya ang buhay. Bata, nakinig si Yang Cheng sa paglalarawan ni Yang Jiyo. Ito ay tila isang magandang blueprint, ngunit posible ba ito para sa kanya at kay Lin Ruoxi? Pagkatapos ng party ngayon, malamang estranghero na naman sila pag-uwi nila. Hindi dapat ako pumunta sa ganitong klaseng evening party. Sunod-sunod na alon talaga. Tila naging emosyonal si Yang Jiyo habang sinabi niya, nakakalungkot na narinig ko na wala ang iyong mga magulang. Kung narito ang iyong mga matatanda, naniniwala ako na magiging proud at masaya sila para sa inyo. Nang sabihin niya iyon, walang kamalay-malay na hinayla ni Yuan Huwei ang kamay ng kanyang asawa,
na nagpapahiwatig na huminto si Yang Jihyo sa pagsasalita. Walang magawang itinikom ni Yang Jihyo ang kanyang bibig. Medyo nahihiya din siya. Bahagyang ngumiti si Yang Cheng at hindi ito masyadong pinansin. Sa mata ng mga nakapaligid na tao, ang eksenang ito ay hindi kasing simple ng isang casual na chat. Noong una, inakala nila na dumalo lang si Yang Cheng sa party dahil kay Lin Ruoxi. Hindi nila inaasahan na makikilala niya si Tang Wan. Hindi lang niya kilala si Tang Wan, ngunit tila may malapit din siyang relasyon sa mag-asawa mula sa pinakamalaking pamilya sa Zhonghai, ang Yuan family. Higit pa rito, kinausap pa siya ni Secretary Fang mula sa Fang family sa magiliw na paraan. Ang tatlong taong ito ay higit na mahalaga kaysa kay Liu Kangbai mula sa Liu family, lalo na't alam ng maraming tao na si Yang Jihyo ay may malakas na background sa Beijing. Sa sandaling ito, nang makita nilang kausap niya si Yang Cheng ng napakatagal, hindi nila maiwasang mag-isip-isip. Hindi kaya, ang maswerteng lalaking ito na tinatawag na Yang Cheng ay isa sa mga miyembro mula sa isang malaking pamilya sa Beijing na nagtago ng kanilang pagkakakilanlan. Sa sandaling ito, nalaman ni Lin Ruoxi, Choi Yon, at Kai Ning, na nasa isang sulok na ng bulwagan, na nakikipag-chat si Yang Cheng kay Yuan Huwei, kanyang asawa, at Fang Zhongping. Medyo nagulat din sila. Maayos pa rin si Kai Ning dahil alam niya ang ilang panloob na impormasyon, ngunit hindi inaasahan ni Lin Ruoxi at Choi Yon na magiging kaibigan ni Yang Cheng ang mga taong ganoon ang antas. Magkahalong damdamin si Lin Ruoxi. Dinala niya rito si Yang Cheng para makilala niya ang mas maraming tao sa matataas na uri. Hindi niya inaasahan na hindi lamang niya magiging kaibigan si Yuan Ye mula sa Yuan family, kundi pati na rin si Yuan Huwei, ang kanyang asawa, at si Fang Zhongping. Gayunpaman, hindi kailanman binanggit ni Yang Cheng ang mga bagay na ito sa kanya. Gusto pa nga niyang tulungan itong makatayo sa Zhonghai. Tila kinukutya niya ang kanyang mga aksyon sa kanyang puso. Hindi alam ni Yang Cheng na bigla siyang naging focus ng evening party, at nadagdagan ng ibang level ang sama ng loob ni Lin Ruoxi sa kanya. Sa sandaling ito, sinabi ni Yuan Huwei, "Ngayon lang, parang hindi ka nagustuhan ni Liu Kangbai. Kung talagang maglakas loob siyang gumawa ng anuman at kailangan niya ng aming tulong, ipaalam mo lang sa amin. Utang namin sa iyo, kaya't hindi ayokong may mangyari sa'yo." Inaasahan ko talaga na maglakas loob siyang gumawa ng isang bagay, naisip ni Yang Cheng at sumagot, "Naiintindihan ko, salamat." Matapos ang ilang saglit na pag-uusap ay pumasok na sa dancing stage ang evening party. Nagsimulang dumaloy ang nakakasilaw na mga ilaw sa dance floor ng buong bulwagan. Hindi kalayuan sa dance floor, nagsimulang tumugtog ng malamyos na waltz tone ang accompaniment band na espesyal na inimbitahan mula sa Vienna. Maraming mga lalaki at babae sa lahat ng edad ang nagsimulang kumalat sa dance floor kasama ang kanilang sariling mga kasosyo sa sayaw at nagsimulang sumayaw na may iba't ibang mga hakbang. Matapos imbitahan ni Yuan Huwei si Yang Jihyo sa isang maginoong paraan, bumaba ang mag-asawa sa dance floor at nagsimulang sumayaw ng maganda. Si Fang Zhongping ay tumingin sa kanila ng may inggit at mahinang bumantong hininga. Naglakad siya papunta sa sulok ng dance floor at tahimik na umupo. Wala ring planong sumayaw si Yang Cheng. Nang hahanap na sana siya ng mapag-inuman, bigla niyang nakita si Liu Yon na lumitaw sa sulok ng dance floor kung saan nakatayo si Lin Ruoxi at ang magkapatid na Kai. Kumunat ang noo ni Yang Cheng. Alam niyang may masamang mangyayari kaya naglakad na siya. Kasabay nito, iniunat ni Liu Yon ang kanyang braso at gumawa ng karaniwang galaw ng imbitasyon sa sayaw. Nagpakita siya ng magandang ngiti kay Lin Ruoxi. "Miss Lin, bilang host ngayong gabi, maaari ba akong magkaroon ng karangalan na imbitahan ka sa unang sayaw?" Ang mga aksyon ni Liu Yon ay halatang pinupukaw si Yang Cheng. Ngayon pa lang, hinimok niya sina Lin Ruoxi at Yang Cheng na maghiwalay ng hindi masaya. Ngayong mayroon na siyang kalamangan sa bahay, natural na siyang pumunta para imbitahan si Lin Ruoxi para sa isang sayaw. Si Lin Ruoxi ay nasa dilema din. Siyempre, ayaw niyang makipagsayaw sa lalaking ito. Hindi siya tanga. Alam niya na may intensyon si Liu Yon na sadyang pawalan ng mukha si Yang Cheng.
Gayunpaman, si Liu Yun ay nag-iisang anak na lalaki ng pamilya Liu at ang host ng bola ngayong gabi. Sa ganoong okasyon, walang masama sa kanyang status o etiquette na imbitahan siya sa isang sayaw. Hindi niya masasabing hindi siya marunong sumayaw, at wala rin siyang makatwirang dahilan para tanggihan siya. Ano ang dapat niyang gawin? Nang makitang nasa dilema si Lin Ruoxi, sinabi ni Choi Yun kay Liu Yun, "Young Master Liu, hindi mahilig sumayaw si Ruoxi. Dapat kang magtanong sa iba." Marahan pa ring ngumiti si Liu Yun. "Chief Kai, very sincere ang invitation ko. Sana hindi ka na makialam." Hinayla ni Kai Ning ang kamay ng kapatid para pigilan si Choi Yun na magsalita. Pagkatapos ng lahat, kasangkot dito ang relasyon sa pagitan ng mga pamilyang Kai at Liu. Hindi nararapat na makialam siya ng walang dahilan. "Hoy, saan ka ba nanggaling? Bilang asawa niya, hindi ko pa siya nakakasayaw. Anong ginagawa mo?" Sa sandaling ito, tumayo si Yang Cheng sa harap ni Lin Ruoxi at sinabi kay Liu Yun. Nagulat si Lin Ruoxi at ang magkapatid na Kai nang makita si Yang Chen na biglang naglalakad palapit sa kanila. Ang kanilang mga ekspresyon ay komplikado. Ngumisi si Liu Yun. "Ganun ba? Hindi pa sumasayaw si Mr. Yang. Akala ko sasayaw na si Mr. Yang kay Miss Tang. Bihira din ang kagandahan ni Miss Tang. Masasabing napakaswerte ni Mr. Yang sa mga babae." Kakaibang tumawa si Yang Cheng. "Nagseselos ka ba o humahanga sa akin? Bakit sa tingin mo basta may lumalabas na babae sa paligid ko, magkakarelasyon siya? Hindi ba't ganoon nga?" Naiinis na sabi ni Liu Yun. Itinuro ni Yang Cheng ang magkapatid na Kai sa likuran niya. "Paano sila? Maraming beses na akong hinuli ni Chief Kai. Mabaho Yang Cheng. Bakit mo kami tinuturo? Gusto mo bang mamatay?" Namula ang magandang mukha ni Choi Yun na parang natapakan ang buntot. Bagamat alam niyang nakikipagtalo si Yang Cheng kay Liu Yun, nakaramdam pa rin siya ng kaunting kakaiba sa kanyang puso. Walang masabi si Liu Yun. Kung tutusin, hindi ordinaryong babae ang magkapatid na Kai. Casual lang siyang ngumiti at sinabing, "I was wrong. At least there are some exceptions. But Mr. Yang, I don't think Miss Lin will be willing to dance with you, her husband." Walang ekspresyong lumingon si Yang Cheng at tumingin sa tahimik na si Lin Ruoxi. Nagtama ang kanilang mga mata at tila walang katapusang dami ng masalimuot na pag-iisip ang pumapasok sa kanilang isipan. Biglang napaatras si Yang Cheng ng 3 hakbang at itinaas ang kanyang mga braso. Bumangon siya at umikot, ginagawa ang karaniwang mga hakbang ng waltz. Pagkatapos ng ilang maayos na hakbang, yumuko siya sa harap ni Lin Ruoxi at iniunat ang kanyang braso, gumawa ng perpektong, dance invitation, na kilos. Hindi lang si Liu Yun, na handang manood ng magandang palabas, ngunit maging ang magkapatid na Kai ay hindi makapaniwala. Ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na nablangko ang isip ni Lin Ruoxi sa publiko. Hindi niya akalain na talagang yayayain siya ni Yang Cheng na sumayaw. Ang mas ikinagulat niya ay marunong talagang sumayaw ang tindera ng tuhog na ito. Sa sandaling ito, nahihiyang naramdaman ni Lin Ruoxi ang tibok ng kanyang puso. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, itinaas ni Lin Ruoxi ang kanyang payat na kamay at inilagay ito sa kamay ni Yang Cheng. "It's very impolite to refuse. I don't want to be an uncultured person. That's why I'm dancing with you. Don't overthink it." Mapait na ngumiti si Yang Cheng. "I'm not overthinking it. I just want to dance with you." Dinala ni Yang Cheng si Lin Ruoxi sa gitna ng dance floor, na sinasabayan ng round dance tone ng danyob. Dahan-dahan. Hinaplos niya ang likod ni Lin Ruoxi gamit ang isang kamay, naramdaman ang kinis sa ilalim ng damit na sutla, at pinag-cross ang kanyang mga daliri sa kabilang kamay, nakatingin sa isa't isa. Isang kasinungalingan ang sabihing hindi siya kinakabahan. Ang katawan ni Lin Ruoxi ay likas na nanginginig, at saglit, nakalimutan pa niya kung ano ang simula ng waltz. Sa katunayan,
Kahit na si Lin Ruoxi ay nakatanggap ng etiquette education ng matataas na klase mula pa noong siya ay bata at natutunan ang lahat ng kinakailangang hakbang sa sayaw. Ang taong nagturo kay Lin Ruoxi ay palaging isang babae. Sa makatuwid, ito ang unang pagkakataon na sumayaw si Lin Ruoxi sa isang lalaki. Ang una niyang sayaw ay kasama ang lalaking ito, at ang dalawa sa kanila ay nagkaroon ng hindi kanais-nais na pag-aaway ngayon lamang. Hindi na kailangang sabihin, naramdaman ni Lin Ruoxi na ito ay medyo ironic. Dahil masyadong kapansin-pansin ang mag-asawang Yang Cheng at Lin Ruoxi, maraming tao ang tumitig sa kanila mula sa simula ng sayaw. Si Lin Ruoxi ay palaging isang tahimik na tao. Hindi pa siya nakakasali sa isang salo-salo na tulad nito, lalo pa siyang pinapanood habang sumasayaw. Dahil dito, bahagyang naninigas ang kanyang katawan, at hindi masyadong magkatugma ang kanyang mga galaw sa pagsasayaw. Kung matigas ang ulo mo, sobrang pangit pag tumalon ka, sabi ni Yang Cheng na may mahinang ngiti. Kinagat ni Lin Ruoxi ang kanyang manipis na labi at sinabing, mas mabuting alagaan mo ang iyong sarili. Pagkatapos ng isang simpleng palitan, sa wakas ay nakahinga si Lin Ruoxi. Sa pag-aakalang isa itong sayaw, bale yakapin siya nito. Gayunpaman, ang mga tao ay nagyayakapan sa bawat isa sa lahat ng direksyon, at ang ilang mga kabataan ay paminsan-minsan ay sinasamantala ang pagkakataong halikan ang isa't isa. Ang ballroom dancing ay isang tradisyonal na dance step na naitala noong ika-11 at ika-12 siglo, ngunit bago ang ika-17 siglo, ito ay palaging sayaw para sa European royal family. Pagkatapos ng Rebolusyong Pranses, unti-unti itong dumaloy sa mga tao at nagbunga ng iba't ibang mas kapansin-pansing mga hakbang sa sayaw. Nang maglaon, pinasikat ito ng lipunang Amerikano, at unti-unting nabuo ang kasalukuyang pambansang pamantayan, na ang waltz, rumba, at iba pang katulad na mga sayaw. Dahil maraming uri ng sayaw, hindi pare-pareho ang mga taong natuto nito. Sa makatuwid, magkakaroon ng ilang mga pagkakaiba sa mga hakbang sa sayaw. Si Lin Ruoxi ay tinuruan ng tradisyonal na ballroom dancing, na ginamit para sa social etiquette. Hindi siya masyadong nakipagsiksikan dito, kaya bagamat karaniwan ang kanyang pagsasayaw, karamihan sa mga galaw ay pinipigilan ng dogma, na napaka-standard. Pagkatapos sumayaw kasama si Lin Ruoxi sa ilang sandali, hindi napigil ang mapangiti ni Yang Cheng. Darling, alam mo ba ang nararamdaman ko kapag sinasayaw kita? Ano? Tanong ni Lin Ruoxi sa mahinang boses. Iniisip niya kung matagal na ba siyang hindi nag-aral at nagkamali. Pakiramdam ko ay bumalik ako sa medieval Europe, sumasayaw ng pinakatradisyonal na sinaunang ballroom dance kasama ang isang marangal na ginang sa isang bola ng palasyo. Bagamat ang mga hakbang sa sayaw ay napaka-elegante, ito ay parang isang papay. Wala man lang tensyon, Yang Cheng sabi. Si Lin Ruoxi ay hindi tanga. Inilibot niya ang kanyang mga mata kay Yang Cheng. Masasabi mo lang na matamlay ako. Hindi mo kailangang magpatalo. Noong nag-aaral ako, ito ang itinuro sa akin ng aking guro. Paano sa tingin mo dapat akong sumayaw? Gusto mo turuan kita? Kinindatan siya ni Yang Cheng. Medyo hindi kumbinsido si Lin Ruoxi at galit na sinabi. Marunong ka lang sumayaw. Anong karapatan mong turuan ako? Sino bang nagsabing ako lang ang marunong sumayaw? Sumasayaw lang ako para tumugma sa mga hakbang mo. Kung tutuusin, kahit na ito ang pinakatradisyonal na sayaw, hanggat binago mo ang ilang mga detalye, ito ay kawili-wili pa rin. Sabi ni Yang Cheng na may nag-aalalang tono. Si Lin Ruoxi ay natural na hindi maniniwala sa kanya. Sa kanyang mga mata, ang pagiging marunong sumayaw ni Yang Cheng ay isa ng kakaiba. Paano kaya niya ito pinag-aralan? Thus, with the intention of watching a joke, she said. Okay, you tell me what to do. I'm warning you, if it's a stupid move, I won't cooperate with you. Parang ang ating General Lin ay isang mahiyain na babae. At least pagdating sa pagsasayaw, hindi siya makabitaw. Napabuntong hininga na sabi ni Yang Cheng. Sinabi ni Lin Ruoxi na may mapanoksong ngiti. Hindi mo ako kailangang akitin. Kung gusto mong sumayaw, huwag kang sumayaw.
then you should relax a bit. If you use your muscles and bones like this, how can I guide your movements? Sabi ni Yang Cheng. Medyo nag-alinlangan si Lin Ruoxi. Medyo nag-aalala ang puso niya. Pero habang gumagalaw ang sayaw, medyo lumuwag din ang puso niya. Siya clenched kanyang ngipin at nagsimulang i-relax ang mga galaw ng kanyang katawan. Biglang, nang isang hakbang paatras si Lin Ruoxi, naramdaman ni Lin Ruoxi ang isang kamay ni Yang Cheng na bumitiw sa kanyang baywang. Kaagad pagkatapos, isang mahusay na puwersa ang lumipat sa kanyang kabilang kamay at ang kanyang katawan ay maayos na umatras ng 2 hakbang. Magsisimula na. Sinabi ito ni Yang Cheng at sumunod ang sunod-sunod na paggalaw. Naramdaman ni Lin Ruoxi na ang mga kamay ni Yang Cheng ay patuloy na nagpapakita ng lahat ng uri ng mahuhusay na puwersa. Minsan, ito ay pinagugnay sa kanyang mga binti upang mas mabilis at mas malaki ang kanyang sayaw sa ritmo. Ang kasamang musika ay nagsimulang bumilis, at ang orihinal na waltz ay naging medyo parang tango. Naramdaman ni Lin Ruoxi na ang malaking kristal na chandelier sa itaas niya ay nagsimulang umikot ng mabilis. Sinundan ng kanyang katawan ang kontrol ng 2 kamay ni Yang Cheng at tumugon sa iba't ibang landas. Hanggat natural niyang nababanat ang kanyang katawan, kaya niyang gawin ang lahat ng uri ng galaw na hindi niya naisip noon. Nag-iba bigla ang dance steps ng 2 sa mga kasamang lalaki at babae sa paligid. Lalo na ang mga paminsan-minsang exaggerated na galaw ng sayaw. Ito ay tulad ng propesyonal na figure skating. Ang mataas na bilis ng pag-ikot at paghihiwalay ay isang perpektong tugma. Paminsan-minsan, nararamdaman ni Lin Ruoxi ang kanyang baywang na niyakap ni Yang Cheng gamit ang isang kamay at ang kanyang katawan ay nasa ere sa maikling panahon. Sa katunayan, dahil masyadong mabilis ang dalas ng paggalaw ni Yang Cheng, hindi nagkaroon ng pagkakataon si Lin Ruoxi na maramdaman ang kanyang ginagawa. Sinundan lang niya ang direksyon ng iba't ibang puwersa at natural na sumasayaw ang kanyang katawan. Marami sa mga sumasayaw sa kanilang paligid ay tumigil at interesadong nanunood habang ang 2 sa kanila ay nag-waltz sa isang nakaka-relax na paraan. Marami sa mga taong naruroon ay nakapunta na sa maraming bansa sa kanluran. Madali nilang nakikilala na ang sayaw ng 2 ay puno ng malakas na estilo ng Western folk dance. Ito ay casual at natural. Ang itim na silk evening gown ni Lin Ruoxi ay tila napakasikip sa sandaling ito. Mayroong maraming mga pagkakataon na si Lin Ruoxi ay labis na natakot na naisip niyang mahati ang kanyang gown. Ang palda ay parang isang namumulaklak na itim na lotus, lumilipad kasama ang mga hakbang ng sayaw, na nagpapakita ng isang maliit na seksyon ng puti at malambot na mga guya. Maraming mga kabataang babae ang naiinggit na nanunood sa kanilang 2 na sumasayaw na tuwang-tuwa. Habang maraming mga lalaki ang hindi namamalayan na nagpasya na huwag sumayaw ngayong gabi dahil ang kanilang mga hakbang sa sayaw ay tila masyadong makaluma. Ang taong may kakaibang ekspresyon ay si Liu Yun, na nagplanong gawing tanga si Yang Cheng. Sa sandaling ito, may ngiti sa mukha ni Liu Yun, ngunit ito ay kulay abo. Naaninag sa kanyang mga mata ang figure ng lalaki at babae sa dance floor, parang gusto niyang sunugin. Si Tang Wan, na umiinom ng cocktail sa sulok, ay nanood sandali. Medyo nagulat din ang magkapatid na Kai. Ang Yang Cheng na kilala nila ay hindi kailanman nagpakita ng ganoong panig. Nang matapos ang waltz, hindi pa nasiyahan ang marami sa mga nasa gilid. Sinigawan nilang sumayaw muli sina Yang Cheng at Lin Ruoxi. Humihingal si Lin Ruoxi. Puno ng pula ang kanyang pink na mukha, at basang-basa ang kanyang mga mata. Iyon ang unang pagkakataon na sumayaw siya ng mapusok. Sa huli, marami pang ang mga paggalaw kung saan ang kanyang katawan ay ganap na nasa katawan ni Yang Cheng. Sa lakas lamang ni Yang Cheng nagagawa niya ang mahihirap na paggalaw na iyon. Sa sandaling ito, nang huminto siya, napagtanto ni Lin Ruoxi kung gaano siya katapang. Mas lalong namula ang kanyang mukha, at hindi siya naglakas loob na tumangala kay Yang Cheng. Hindi naramdaman ni Yang Cheng na ito ay napakahirap. Sa katunayan, ang mga pangunahing kasanayan ni Lin Ruoxi ay napakahusay. Kailangan lang niyang bigyan siya ng kaunting patnubay, at marami sa mga paggalaw ay natural na darating.
Gusto mo pa bang sumayaw? Nakangiting tanong ni Yang Cheng. Ibinaba ni Lin Ruaxi ang kanyang ulo at marahang umiling. Hindi ba ang ganitong uri ng sayaw ay mas kawili-wili kaysa sa pagtahak sa matigas na ruta? Masayang tanong ni Yang Cheng. Biglang nagtanong si Lin Ruaxi, nakipagsayaw ka na ba sa maraming babae? Hindi nakaimik si Yang Cheng. Napalunok siya ng laway at sinabing, bakit mo tinatanong? You are very familiar with it. Ganito ka naman sumayaw dati sa abroad di ba? Inangat ni Lin Ruaxi ang kanyang ulo, at wala siyang makitang ekspresyon. Maingat na sumagot si Yang Cheng, nagsayaw ako sa ilang bar. Alam mo, mas bukas ang mga bar sa ibang bansa. Normal lang sa mga tao ang sumayaw ng sama-sama, at ang mga galaw ay mas exaggerated. Tumanggaw si Lin Ruaxi, mukhang naiintindihan ko na kung bakit ka nagkakaganyan. Siguradong nakatira ka sa ibang bansa, tiyak na napaka. Sobrang ano? Tanong ni Yang Cheng. Bumantong hininga si Lin Ruaxi, huwag na nating pag-usapan. Tara na. Pagod na ako. Saglit na nakaramdam ng kawalan ng magawa si Yang Cheng. Bakit siya huminto sa kalagitnaan? Anong klaseng ugali ito? Hindi ba niya ako kinakabahan? Gayunpaman, sa hitsura nito, si Lin Ruaxi ay tila hindi na nakikipag-Cold War sa akin. Magandang balita din ito. Gayunpaman, ang hindi nila inaasahan ay pagkatapos ng panghihimasok ni Yang Chen, karaniwang wala nang sumayaw sa dance floor. Naramdaman ng lahat na hindi kaaya-aya sa mata ang kanilang dance steps, kaya nagsimula silang mag-inuman at magkwentuhan, kunwari busy. Bilang host, si Liu Kangbay ay direktang umakyat sa entablado at inihayag na ang dance party ay magtatapos ng maaga, at ang pangunahing kaganapan sa gabi, ang charity auction. Ang isang kaganapan tulad ng isang charity auction ay walang iba kundi isang paraan para sa mayayaman na gumastos ng malaking halaga ng pera. Sa lipunang ito, kung wala kang pera, mababa ang tingin sa iyo. Pero kung may pera ka, papagalitin ka sa kung ano-anong dahilan. Kung maramaw ka at gumamit ng sarili mong pera, papagalitin ka. Kung nag-donate ka ng pera, sasabihin ng mga tao na nagbibigay ka ng walang laman na mga pangako. Kaya imbes na pag-alitan ka dahil hindi ka nag-donate ng pera, maaari ka ring mag-donate at makakuha ng ilang mga benepisyo. Gayunpaman, ang charity auction ng Pamilya Liu ay hindi lamang para sa katanyagan. Ang Pamilya Liu ay may sariling auction house, na nangangahulugang marami sa mga bagay sa auction ay tunay at mahalaga. Sa makatuwid, marami sa mga mayamang tao na naruroon ang pumunta sa party na ito para sa isa o ilang bagay. Kasunod ng patnubay ng mga attendant, naglakad ang mga bisita sa side hall. Sa halip na tawagin itong side hall, mas tumpak kung tawagin itong malaking conference hall. Gayunpaman, ang conference hall ay napuno ng maayos na pagkakaayos ng mga mesa at upuan. May mga prutas at alak na sa mga ito, pati na rin ang mga makukulay na number tag. Ayon sa numero sa imbitasyon, sinundan ni Yang Cheng si Lin Ruaxi sa mesang inihanda para sa kanilang dalawa at umupo. Nagkataon namang nasa likod ng mag-asawang Yuan ang upuan nila. Pagkaupo nila, si Yuan Huiwei at ang kanyang asawa, na nakaupo sa harapan nila, ay tumalikod at ngumiti kina Yang Cheng at Lin Ruaxi. Hindi maintindihan ni Lin Ruaxi kung bakit pamilyar si Yang Cheng sa pamilya Yuan. Bagamat sinabi ni Yang Cheng na ipagdiriwang niya ang kaarawan ni Yuan Ye, alam ni Lin Ruaxi na sa napakalaking pamilya, iba ang social network ng mga bata sa kanilang mga magulang. Hindi bababasa, ang pagkilala sa kanilang anak bago kumuha ng posisyon sa ulo ng pamilya ay hindi nangangahulugan na ang kanilang mga magulang ay may mabuting pakikitungo sa kanila. Gaano man niya ito iniisip, hindi niya akalain na may dahilan si Yang Cheng para makilala ang mag-asawang Yuan. Gayunpaman, kahit na curious siya, hindi binalak ni Lin Ruaxi na tanungin si Yang Cheng. Tumingin si Yang Cheng sa paligid at nakitang nakaupo ang magkapatid na Kai sa isang mesa sa unang hanay. Habang ang mga dayuhang bisita na nakakuha ng atensyon ni Kai Ning ay nakaupo sa ilang mesa sa likuran nila. Nagkukwentuhan sila at nagtatawanan, mukhang relaxed. Ang auction house ng Liu family ay isang regular na malakihang kumpanya.
Naturally, ang mga item na na-auction sa oras na ito ay hindi magiging karaniwan. Nang ang isang auctioneer na nakasuot ng puting tuxedo ay umakyat sa entablado, agad niyang sinimulan na ipakita ang unang item. Sa malaking LED display screen, mayroong 3D rotating pattern ng asul at puting porselana. Sa sandaling lumitaw ang item na ito, agad itong naging sanhi ng maraming tao sa ibaba ng entablado na bumulalas sa pagkagulat. Maliwanag, ito ay medyo pambihira. Ipinakilala ng auctioneer sa malakas na boses. Mga natatanging panauhin. Ang unang bagay na ibinebenta sa aming Liu Auction House ngayon ay isang Yuan Dynasty na asul at puting florera, blue and white vase na may twine ng branches at peony patterns. Marami sa mga taong naruroon ay mga sikat na anti-gum collector. Hindi ko na kailangang ipaliwanag ang halaga ng item na ito. Ang Yuan Dynasty na asul at puting porselana ay ang pinakabihirang asul at puting porselana sa mundo. Kinakatawan nito ang panahon kung kailan ang ating huwasiya na sinaunang plain porcelain ay naging may kulay na porselana. Ang estilo ng pagpipinta ay kahanga-hanga, masigla, matapang, at komplikado. Ang bawat bagay ay isang bihirang kayamanan. Ang item na ito ay mahusay na napreserba at ibinigay ng isang dayuhang kaibigan. Ang panimulang presyo ay $5 milyong ng huwasiya. Magsisimula na ang bidding. Sa pag-anunsyo ng simulan, maraming mga antique enthusiast ang nagsimulang lumaban para itaas ang kanilang mga plate number. 6 na milyon, 8 milyon, 9,800,000, 12 milyon ang bid ko. Sunod-sunod na tumaas ang boses ng mga taong sumisigaw ng presyo. Hindi nagtagal, ang presyo nitong Yuan Dynasty na asul at puting porselana ay lumampas sa 20 milyon. Nakinig si Yang Chen sa grupo ng mga mayayaman na gustong sumali sa saya at sumigaw ng kanilang mga presyo na parang naghahadges ng mga piraso ng papel. Nakangiting tinanong niya si Lin Ruaxi na tahimik, "Mahal, bakit wala kang sinasabi?" Ang item na ito ay may malaking potensyal na tumaas ang halaga. Bahagyang sinabi ni Lin Ruaxi, hindi interesado. Siyempre, alam ni Yang Cheng na hindi mahirap ang babaeng ito. Malamang ay nahihiya siyang sumali sa bidding sa harap ng napakaraming tao, kaya hindi na siya nagsalita pa. Sa isang kisap mata, may sumigaw na ng mataas na presyo na, 43 milyon, na katumbas ng kabuuang asset ng ilang maliliit na negosyo. Bagamat ang Yuan Dynasty na asul at puting porselana ay maaaring ibenta sa mataas na presyo na daan-daang milyon, ito ay, pagkatapos ng lahat, isang middle-upper na kalidad na item. Hindi ito ang pinakakinatawan ng mga sikat na piraso. Kaya naman, maraming mga collectors at big bosses na naruroon sa eksena ang nanghihinayang na iniligpit ang kanilang mga number plate, na pakiramdam na hindi na kailangan pang makipagkompetensya. Kinakatawan na ng mga taong naruroon sa pinangyarihan ang pagpapatibay ng kanilang katayuan sa lipunan, kaya hindi na kailangang gawing malungkot ang lahat para sa kaunting pera na ito. Nagsimulang sumigaw ang auctioneer, ang bisita bilang 57 ay nagbid ng 43 milyon, 43 milyon ang pupunta ng isang beses. 43 milyon. Bago magpatuloy sa pagsigaw ang auctioneer. Si Yuan Huwei, na nakaupo sa kanyang upuan at nanunood sa iba na nagbibid, ay biglang itinaas ang kanyang plate number at same time na sinabi, "I bid 50 million." Sa pagsigaw niya, agad na tumahimik ang panauhin na orihinal na nagbid ng 43 milyon. Not to mention na wala siyang pondo para magdagdag pa, at least, kung makikipagkompetensya siya sa Yuan family, halatang ayaw na niyang manatili sa Zhonghai. Bukod dito, nagbid si Yuan Huwei ng 50 milyon. Hindi dahil ang item na ito ay talagang nagkakahalaga ng ganoon kalaki. Ngunit walang iba kundi ang simbolikong paglahok sa auction at pagbili ng unang item sa mataas na presyo upang ipakita ang kilos ng nangungunang pamilya. Hindi nakakagulat, pinili ng lahat na manahimik. Matapos sabihin ng auctioneer ng 3 beses, gumastos si Yuan Huwei ng 50 milyon para bilhin ang unang item. Nang matapos ang unang round, tumalikod si Yuan Huwei at ngumiti kay Yang Cheng, "Wala akong alam sa mga antik.
Siguro maraming tao ang tatawanan ako sa pagiging tanga. Umiling si Yang Cheng, magkakahalaga ito ng 50 milyon sa loob ng ilang taon. Iwanan mo na lang ito sa bahay. Oh, may alam ka ba sa mga antik? Curious na tanong ni Yuan Huwei. Tumingin din sina Lin Ruoxi at Yang Jiyo kay Yang Cheng na may kaunting pagdududa. Bahagyang ngumiti si Yang Cheng, nagsaliksik ako noong naiinip ako sa ibang bansa. Ang mga tao sa lahat ng hanap buhay, ignorante at walang kakayahan, ito ay tungkol sa mga taong katulad ko. Siyempre, ito ay isang kasinungalingan. Alam ni Yang Cheng ang presyo ng maraming mga antik. Dahil lamang sa maraming tao ang nagbigay sa kanya ng ilang Yuan Dynasty na asol at puting porselana ay naalala niya ang ilang kaalaman tungkol dito. Kung saan nakalagay ang mga bagay na iyon, hindi man lang pinansin ni Yang Cheng. Dapat ay may nag-iingat ng mga ito para sa kanya. Haha. Ito ay hindi ignorante at walang kakayahan. Ito ay ang lahat ng kultura, Yuan Huwei laughed. Maraming mga tao dito ay umaasa sa kanilang pang-amoy upang mapaunlad ang kanilang negosyo hanggang sa araw na ito. Pumunta sila dito upang lumahok sa ganitong uri ng auction upang gastusin pera para sa kanilang reputasyon. Naiinggit pa nga sila sa mga tinatawag na ignorant at walang kakayahan. Habang nag-uusap sila, nagpatuloy ang auction. Ang pangalawa at pangatlong item ay inilipat sa screen ng sunod-sunod. Mga alahas na ruby. Sikat na oil painting mula sa Western Middle Ages, at mga sinaunang calligraphy scroll mula sa Huasia, lahat ng mga ito ay mga sikat na bagay na nagkakahalaga ng higit sa 10 milyon. Gayunpaman, pagkatapos matanggap ang unang item, hindi na nagbid si Yuan Huwei. Si Lin Ruoxi ay tahimik gaya ng dati, na parang walang kinalaman sa kanya ang lahat. Medyo nainip si Yang Cheng. Ang laro ng mayayaman ay talagang napaka-monotonous. Hindi nila alam kung saan dadaloy ang pera. Maliban sa pagbibigay sa kanila ng panandaliang kasiyahan, nag-iwan lamang ito ng mas malaking kawalan. Kung sabihin, hindi ito kapana-panabik tulad ng paghit-hit ng murang malakas na sigarilyo. Gayunpaman, nang mailabas ang ikalimang item, agad na nakaramdam ng kakaiba si Yang Cheng. Nakita niya na sa malaking screen, may maliit na dark golden wine glass. Ang ganitong uri ng Gothic-style wine glass ay karaniwang puno ng alak. Ang hugis ng baso ng alak ay halos cylindrical, ang bibig ng baso ay medyo malawak, ang ilalim ay bilog, at ang paa ay mataas. Simple lang ang katawan ng baso. May ilang hindi malinaw na linya. At may kaunting gasgas sa metal, ngunit sa pangkalahatan, makikilala na dapat itong isang baso ng alak na gawa sa mga bihirang metal tulad ng ginto at pilak, na ginagamit ng mga maharlika. Biglang nagkaroon ng malinaw na pag-unawa si Yang Cheng. Hindi nakakagulat na dumating si Kai Ning, at hindi nakakagulat na kakaiba ang aura ng iilang puting tao. Mukhang totoo ang sinabi ni Mok Idon sa internet, pero hindi niya akalain na lalabas talaga ang maalamat na Holy Grail sa charity auction na ito. Halos kasabay nito, naramdaman ni Yang Cheng ang mahinang malamig na alon sa likod ng venue. Ang lumalakas na alon ng enerhiya ay parang isang kalaliman, at agad na natukoy ni Yang Cheng ang pagkakakilanlan ng mga puting taong iyon. Sok-sok, gaano kabukas palad, napakaraming tao ang dumating, sabi ni Yang Cheng sa sarili. Ano ang sinabi mo? Naisip ni Lin Ruoxi na si Yang Cheng ang kausap niya, kaya kumunat ang noo niya at nagtanong. Ngumiti si Yang Cheng, aking batihing asawa, ang basong ito ay hindi masama. Ang pag-inom ng isang baso ng alak sa gabi ay makatutulong sa iyong pagtulog at maging maganda. Dapat mong bilhin ito. Kung gusto mong bilhin ito, bilhin mo ito sa iyong sarili. Ang panimulang presyo ay 2 milyon, hindi naman ito mahal, walang pakialam na sabi ni Lin Ruoxi. Ibinaba ni Yang Cheng ang kanyang mga labi, wala siyang pera. Sa oras na ito, ipinakilala ng auctioneer, lahat, ang koleksyon na ito ay ibinigay ng isang nagbebenta na humiling ng pagiging confidential ilang araw na ang nakalipas. Ito ay tinatayang isang baso ng alak mula sa unang taon ng Christian era. Ito ay may mahabang kasaysayan, at ang pinagmulan nito ay puno ng misteryo.
Ito ang pinakamalaking katangian ng koleksyong ito. Walang makapagbibigay ng tiyak na pangalan. Ngayon, ang panimulang presyo ay 2 milyon, ngunit ang tunay na halaga ay mahirap tansyahin. Sana ay samantalahin ng lahat ang pagkakataon. Bago matapos ang auctioneer. Isang blonde na babae na nakasuot ng dark red evening gown na may mainit na figure na nakaupo sa likod ng auction ay sumigaw sa pabago-bagong wikang huwasiya, 10 milyon. Marami sa mga taong naruroon ang napabuntong hininga nang marinig ang biyaya ng sexing ginang. Ang panimulang presyo ay 2 milyon, ngunit direkta siyang nagbid ng 5 beses sa presyo. Baliw ba ang dayuhang ito o nagprint ng pera ang kanyang pamilya? Gayunpaman, ang ilang mga tao ay nagpahayag din ng kanilang pag-unawa. Tiyak na gugustuhin ng mga dayuhan na bilhin ang mga anti-gang ito pabalik sa kanilang bayan. Ito ay ang parehong loika kung paano ang mga tao mula sa Huwasiya ay bibili ng mga antigo mula sa ibang mga bansa pabalik sa Huwasiya. Kaya naman, nang marinig nila ang dayuhang babae na nagbid ng 5 beses sa presyo, walang nang ahas na gumawa ng ingay. Ang mga tao sa eksena ay hindi tanga. Bagamat mukhang bihira ang naturang antik, kung ito ay tumpak na tasahin, ang presyo nito ay hindi masyadong mataas. Gayunpaman, maraming tao ang nagulat sa biglang pagsulpot ng mga dayuhang bisita. Ang mga taong ito ay pawang hindi pamilyar na mga mukha, at walang nakakaalam kung bakit sila biglang lilito sa piging ng pamilya Liu. Gayunpaman, ang sitwasyong ito ay naglagay sa auctioneer sa isang mahirap na posisyon, dahil walang plate number sa mesa ng Western Lady. Nangangahulugan ito na ang mga bisita sa mesang ito ay hindi na imbitahan na lumahok sa auction. Nandito lang sila para manood. Kaya naman, nang matapos ng ginang ang kanyang bid, hindi alam ng auctioneer kung ano ang sasabihin. Si Liu Kangbay, na nakaupo sa isang sulok ng bulwagan at tahimik na nanunood ng auction, ay nagpahayag din ng nagulat na ekspresyon. Tinanong niya ang isang katulong sa tabi niya, hindi ba sinabi ng babaeng iyon na taga-British Chamber of Commerce siya? Bakit sumasali pa rin siya sa auction? Kinakabahang sagot ng katulong, oo, ayon sa ipinadalang impormasyon, isa nga si Miss Lilith sa mahahalagang miyembro ng British Chamber of Commerce. Mukhang may bloodline din siya ng British Royal Family. Kung bakit siya biglang sumali sa auction, sobrang nagulat din ako. Pinapasok mo ang mga bisita nang hindi nag-iimbestiga ng malinaw. Malungkot na saway ni Liu Kangbay. Pagkatapos, sinabi niya, dahil nagsimula na, mabilis na magpadala ng isang numero ng plato. Pag-uusapan natin ang iba pang mga bagay pagkatapos ng auction. Yes, agad na utos ng katulong na may magpadala ng number plate sa mesa ng mga dayuhan habang pawis na pawis. Nang makitang may sumaklolo, nakahinga ng maluwag ang auctioneer at sumigaw, ang bisitang numero 137 ay nagbibid ng 10 milyon, 10 milyon ang pupunta ng isang beses. Nang maisip ng lahat na walang makakalaban sa mga dayuhang ito, biglang itinaas ni Kaining, na kanina patahimik, ang kanyang plate number. 12 milyon, walang ekspresyon ang magandang mukha ni Kaining habang siya ay sumisigaw ng mahigpit. Maraming bisita ang may kakaiba sa kanilang mga mukha habang nakatingin sila kay Kaining, na biglang nakialam. Bakit sasali sa naturang auction ang walang kaugnayang pamilyang Kai? May espesyal na kahulugan ba ang tasang iyon? Ang babaeng Caucasian na tinatawag na Lilith ay ngumiti ng kaakit-akit. Ang mapang-akit na alindog ng isang kanluraning babae ay nag-init agad ng mga mata ng maraming lalaki. 15 milyon. Sa sandaling matapos siya, agad na tinaasan ni Kaining ang presyo. 18 milyon. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat sa venue, ang di halatang maliit na kopa na ito ay malapit nang masira sa 20 milyon sa gitna ng sigawan ng dalawang babae. Marami sa mga collector ang nagsimulang magtaka kung sila ay nagkamali sa kanilang paghatol. O baliw ang dalawang babaeng ito. Bahagyang kumunot ang noo ni Yang Cheng. Naiintindihan niya kung bakit magbabayad ng mataas na presyo ang mga dayuhan para sa tasa, ngunit bakit gagawin iyon ni Kaining? Hindi kaya interesado ang Yellow Flame Iron Brigade sa Holy Grail. Ngunit kahit na siya ay interesado,
paano ito madaling makuha? Sa mga European na iyon, ang Holy Grail ay nauugnay sa pundasyon ng magkabilang panig. Kahit sino pa ang nakakuha nito, malaki ang epekto nito sa kanilang lakas. Bakit nila ito ibibigay sa mga taga-silangan para isave? Kung hindi ito mahawakan ng maayos, magiging mainit na patatas lang. Ang mga taong orihinal na ayaw makipaglaban sa Yellow Flame Iron Brigade ay tatarget nito, at mahuhulog sila sa isang sitwasyon kung saan sila ay mas marami. Gayunpaman, alam ni Yang Cheng na walang silbi ang pagsasabi ng ganoong bagay. Bagamat hindi niya naiintindihan kung bakit ipapadala ng Yellow Flame Iron Brigade si Kai Ning sa venue para makipaglaban sa grupo ng mga Caucasians. At least, may intensyon ang Yellow Flame Iron Brigade na labanan sila. Nakakabahala, malungkot na naisip ni Yang Cheng. Sa oras na ito, naabot na ng bidding ang kasukdulan nito. Matapos tawagin ni Lilith ang mataas na presyo na 25 milyon, hindi pa rin umatras si Kai Ning at tumawag ng 27 milyon. Sa wakas ay hindi na nakayanan ni Lilith. Tulad ng iba sa parehong mesa, malamig niyang tinitigan si Kai Ning, na nakaupo sa kanyang harapan. Tila naramdaman ni Kai Ning ang mga titig mula kay Lilith at sa iba pa. Tumalikod siya at binalik ang tingin sa kanila nang hindi nagpapakita ng kahinaan. Biglang ngumiti nang makahulugan si Lilith at tumayo. Kasunod nito ay tumayo na rin ang grupo ng mga dayuhan. Sa gulat na mga tingin ng maraming tao, ang grupo ng mga tao ay lumabas at direktang umalis sa venue, na parang sumuko na sila sa laban. Pinunasan ng auctioneer ang malamig na pawis sa kanyang noo. Natigilan na siya, at agad na sumigaw, 27 milyon once. 27 milyon 2 beses. 27 milyon 3 beses. Nabenta. Congratulations sa guest sa table number 5. Nang matapos itong isiga ng auctioneer, isang malakas at mahinang tunog ang pumasok sa tenga ng lahat ng naruroon. Boom boom boom. Dahil sa marahas na pagyanig, nataranta ang mga bisita sa venue. Ito ay malinaw na tunog ng matataas na pagsabog na sumasabog, o kahit na parang missile bombing. Matapos yumanig ng husto ang buong venue, ang karamihan sa mga ilaw ay dimmed at namatay, at ang venue ay nahulog sa kadiliman. Naghalo ang mga hiyawan ng mga babae at mga sumpa ng lalaki, at maraming mga bodyguard ang kinakabahan na nagsimulang magsara sa mga pasukan. Gayunpaman, masyadong madilim sa loob, at ang sitwasyon ay magulo. Ang mga bodyguard ay ganap na naliligaw. Damn it! Ano ang nangyayari? Si Liu Kangbai, na nakaupo sa sulok, ay galit na tumayo nang maramdaman ang panginginig. Hindi niya maintindihan kung bakit may ganoong tunog, at hindi rin niya alam kung saan nangyari ang pagsabog. Biglang tumunog ang alarm, at ang pulang-pulang ilaw ng alarm ay biglang kumandat sa venue. Malinaw, ito ay isang automatikong backup na power supply. Ang sitwasyon ay mas malala kaysa sa naisip ni Liu Kangbai at ng mga bisita. Ang auction na naging maayos kanina lang ay biglang naging nakakatakot na sitwasyon. Nagsumbong sa chairman. May malaking nangyari. Sumigaw ang isang assistant na nakatanggap ng tawag, nakatanggap ako ng signal mula sa security team. Ang storage room ng aming auction house ay sumabog mula sa loob. Maraming mga item ang nawasak ng pagsabog ngayon, at mahirap tantyahin ang eksaktong pagkawala. Ano? Galit na galit si Liu Kangbai. Bigla niyang napagtanto na isa pala itong planong pagsasabwatan, ngunit hindi niya moari kung bakit mangyayari ang ganoong bagay. Bilisan mo, tumawag ka ng pulis. Tumawag ng pulis. Lahat ng security personnel, hanapin ang salarin. Mabilis na hayaan ang mga tao mula sa auction house na suriin kung ano ang nawala. Malakas na utos ni Liu Kangbai. Habang ang bulwagan ay nasa gulo, ang espiritu ni Yang Chen ay nabuhayan ng loob. Bagamat nakapatay ang mga ilaw sa venue, hindi ito nakaapekto sa paningin ni Yang Cheng. Madaling makita ni Yang Cheng na si Kai Ning ang unang nag-execute sa kanyang qinggang. Tumalon siya palabas ng venue nang walang pumapansin. Hindi sigurado si Yang Cheng kung ang pagsabog ay sanhi ng grupo ng mga dayuhan, ngunit walang duda na may koneksyon.
Sa pag-aakalang maaaring magsimula ng digmaan ang Yellow Flame Iron Brigade sa kanila ngayong gabi, nakaramdam ng pananakit ng ulo si Yang Cheng. Kung gusto nilang mamatay, wala itong kinalaman sa kanya. Gayunpaman, kung sila ay dumanas ng matinding pagkatalo, ito ay nangangahulugan na ang pagtatanggol kay Huaxia ay magiging isang malaking problema. Hindi siya mabubuhay ng payapa dito, at maraming tao sa paligid niya ang malalagay sa panganib. Bukod dito, maraming tao sa Yellow Flame Iron Brigade ang kaibigan niya. Kung makikita niyang mamatay ang mga ito, kailangan niyang maging makapal ang balat para magpatuloy sa pamumuhay sa bansang ito. Kahit anong mangyari, hindi siya makatayo at manood. Napansin ni Yang Cheng na bagamat medyo kinakabahan si Lin Ruoxi, likas na kalmado siya at hindi sumisigaw o sumisigaw tulad ng ibang babae. Sa halip, itinoon niya ang atensyon sa paligid. Lumakad si Yang Cheng sa kanyang tabi at sinabing, "Lalabas ako para tingnan. Manatili ka sa dalawa mula sa pamilya Yuan. Kung huli na ang lahat, huwag mo na akong hintayin, ako mismo ang babalik." Natigilan si Lin Ruoxi. Hindi niya maintindihan kung bakit lalabas si Yang Cheng para tingnan. Nang may gusto siyang sabihin, naramdaman niyang umalis na si Yang Cheng sa kanyang tabi. Paralisado na ang electrical system ng resort. Nagkalat ang mga tao at magulong security team sa lahat ng dako. Sa dilim, mabilis na nakarating si Yang Cheng sa labas ng resort nang walang anumang panghihimasok. Nakuha ng matalas niyang sentido ang isang bakas ng malamig na hangin. Medyo pamilyar ito, ngunit medyo kakaiba din. Tumingin siya sa isang direksyon sa hindi kalayuan. Ito ay ang kagubatan sa likod ng resort, na naharang ng isang mataas na metal na bakod. Gabi na noon, at walang mga bituin o buwan. Ang buong kagubatan ay nababalot ng kadiliman, mukhang madilim at misteryoso. Hindi na nag-alinlangan pa si Yang Cheng. Sinundan niya ang bakas ng hangin na iyon, at nang walang pumapansin, nagsimulang tumalon ang kanyang katawan sa kagubatan sa bilis na mahirap abutin. Tulad ng isang itim na anino, lumipad siya sa kagubatan nang walang anumang sagabal. Sa isang kisap mata, siya ay nasa malalim na kagubatan. Sa kailaliman ng isang hindi kilalang kagubatan sa bundok. Ang ilang mga figure na nababalutan ng malalaking itim na balabal ay gumagalaw patungo sa silangan ng kagubatan ng bundok sa bilis na lumampas sa mga limitasyon ng mga tao. Tulad ng mga multo na ang mga paa ay hindi nakadikit sa lupa. We'll reach the coastline of Huaxia in another 13 miles. Ang submarine na susando sa atin ay nandoon. We'll be able to reach Angsan when we get there. Isang pinunong nababalot ng itim na balabal ang nagsalita sa Ingles sa malalim na boses. "Our command, the execution of this plan is much easier than I imagined. I'm feeling a little uneasy," sabi ng isa pang lalaki sa malalim na boses. "Kahit ano paman, nakuha na natin ang Holy Grail. Ang kailangan nating gawin ngayon ay ibalik ito sa Elder Council," sabi ng lalaking tinatawag na Our Command. Ang isa pang leader ay kakaibang tumawa at sinabing, "Mga mobses, ang dati mong ugali na sobrang sensitibo ay umaakto na naman. Hindi mo ba naisip na mas nakakapanabot na may humahadlang sa atin? Balita ko darating na si Lilith this time. Miss na miss ko na ang sisiw na iyon na ang matamis na dugo ay naaamoy ko mula sa 1 milya ang layo. Charlie, huwag mong pababayaan ang iyong bantay kung gusto mo pa ang isa mong kamay ay putulin ni Lilith," ngumuso si Our Command at sinabi. Si Charlie, na nasa ilalim ng itim na balabal, ay nagpakawala ng malamig na buntong hininga at hindi na nagsalita pa. Pinangunahan nilang tatlo ang kabuuang 9 na lalaking nakaitim na balabal sa likuran nila. Napanatili nila ang isang nakakatakot na bilis at tumangay sa kagubatan tulad ng isang itim na ipoypo. Ngunit pagkatapos ng pagsulong ng higit sa 1 milya, si Arch Hyman, na siyang pinuno, ang unang huminto. "Mag-ingat ka." Pagkatapos ng babala, 3 high-intensity incandescent lights ang biglang nagliwanag sa masukal at madilim na kagubatan mga 100 metro sa harapan nila. Ang 3 ilaw ay natatakpan ng isang hugis krus na lampshade. Ang panlabas na shell ng lampshade ay natatakpan ng metal na pilak na kulay, na kumikinang ng maliwanag.
Ang malalakas na ilaw ay direktang nagbibigay liwanag sa madilim na kagubatan na para bang araw na. Ang 12 lalaking nakasuot ng itim na balabal ay tila direktang nakalabas sa ilalim ng mga spotlight at walang mapagtataguan. Sa sandaling ito, ang mga balabal ng 12 lalaki ay nagsiwalat sa wakas ng mga komplikadong madilim na gintong pattern na orihinal na hindi nakikita. Sila ay mukhang ilang uri ng mga totem, ngunit walang pattern sa kanila. Damit, ito ang Silver Cross Mass. Ang mga alipores ng Vatican. Galit na sigaw ng mga mobses. Huwag kang padalos-dalos sa ngayon. Mayroon na tayong inisyatiba ngayon. Ang susi ay ang humanap ng pagkakataong mailabas ang Holy Grail, sabi ni Archimonde sa mahinang boses. Mula sa likod ng tatlong lamp, 12 ng mga figure ang unti-unting lumitaw. Dahil sa liwanag, medyo madilim ang mga mukha ng mga taong ito. Gayunpaman, ang 12 lalaking ito na nababalot ng itim na balabal ay halatang hindi makakita ng malinaw dahil sa liwanag. Nakilala agad nila ang ilang pamilyar na mukha. Tumawa si Charlie at sinabing, Archimonde, ang matandang lalaki na iyon mula sa Vatican ay lalabas ng todo sa oras na ito. Nakikita ko ba ang mga bagay-bagay? Bakit ang mataas at makapangyarihang kapitan na si Gabriel ng Red Cross ay pumunta dito upang pahirapan ang buhay para sa tayo? Isang matipunong lalaki na nakasuot ng mabibigat na baluti ng isang medieval na European Royal Knight ang naglakad papunta sa harapan na may mabibigat na hakbang. Ang kanyang balbas ay gaskosan, ang kanyang mukha ay parisukat, at ang kanyang kulot na kastanyas na buhok ay lumilipad sa hangin sa gabi. Walang emosyon sa kanyang kulay abong mga mata, at isang sinaunang aura ang lumalabas sa bawat kilos niya na parang may edad na. Inabot ng lalaki ang kanyang kamay at kinuha ang isang malaking isang kamay na espada mula sa kanyang likod. Ang isang kamay na espada ay tila isang antigo rin, at mayroong isang pulang hiyas na may tatak sa hawakan ng espada. Isang puting tela ang nahulog mula sa espada, na inihayag ang malaking katawan ng espada na puno ng kalawang. Ang buong espada ay naglabas ng bulok ngunit hindi sumusukong aura. Kalmadong tumingin si Gabriel sa 12 itim na figure na nakaharap sa kanya, at sinabi sa bahagyang malabo na Italyano, Archimonde, ibigay mo ang aming Holy Grail. Gabriel, ang yabang mo at ang yabang mo pa. Sa tingin mo ba napakadali nating ibibigay ang bagay na nasa kamay natin? Ngumisi si Archimonde sa ilalim ng balabal. Kayong mga maruruming halimaw, sa tingin mo ba ay mapoprotektahan ka ng Panginoon pagkatapos mong agawin ang Holy Grail? Isang bahagyang batang boses ang narinig, at isang matangkad, patas ang mukha na lalaki mula sa kanluran ang humakbang pasulong. Nagsuot siya ng chainmail at may hawak na manipis na isang kamay na espada sa kanyang kamay. Little guy, mukhang hindi mo pa oras na magsalita dito, naiinis na sabi ni Archimonde. Ngumisi ang binata, Big Paniki, buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Ako si Arthur Evans, ang pinakabatang henyo na Templar ng Vatican. Pagkatapos ng gabing ito, manganginig ka sa tunog ng aking pangalan. Ha 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 ha, Gabriel, parang lumalala ang kalidad ng fresh blood ng Vatican mo. Tumawa si Archimonde. Nanatiling tahimik si Gabriel, ngunit tila napahiya si Arthur. Akmang hahakbang na siya at gagawa ng hakbang, hinarang siya ng isang medyo may edad na lalaki na naglakad pasulong. Ang lalaki ay may manipis na mukha, medyo matangkad, at itim na buhok. Umiling siya kay Arthur at sinabing, huwag kang salsalan ni Archimonde, sinusubukan kanyang i-provoke. Alam ko, pero hindi ako natatakot sa kanya. Ngumuso si Arthur, ngunit hindi umusad. Sumagot si Archimonde ng Sir Thomas, long time no see. Is this young fellow your disciple? Kailan ibinaba ng mga Templar ang kanilang mga pamantayan? Walang pakialam na sinabi ni Thomas, Archimonde Marquis, ibigay mo ang Holy Grail. Wala kang pagkakataong manalo ngayong gabi. Army Leader Gabriel, ako, Arthur, at ang 20 Holy Knights of the Pope's Guard sa likod namin. Sa inyong 3 matatanda at 9 na tagapaglingkod, hindi kayo makakapantay sa amin. Ngumisi si Archimonde, syempre kilala ko kayo.
Mahigit 10 siglo na tayong nag-aaway. Gayunpaman, gusto kong malaman, saan nanggaling ang iba pang mga kaibigan sa likod mo. Mukhang hindi sila taga-Batikano. Malungkot na sinabi ni Mobses, Archimonde, kailangan bang manghula? Tanging ang Yellow Flame Iron Brigade lang ang makakapagpapahayag ng digmaan sa Vatican sa atin ng may ganoong kalakas na kasiglahan. We're not your friends, sabi ng isang binata sa Ingles habang naglalakad siya pasulong. Ako ang pinuno ng pangalawang pangkat ng Yellow Flame Iron Brigade, Yongye. Ayon sa mga utos ng mga nakatataas, nakikipagtulungan kami sa Vatican para labuhin kayong mga ereheng mananakop at bawiin ang Holy Grail. Ang ekspresyon ni Yongye ay isang kasiyahan. Sa likod niya, sumunod din ang mga miyembro ng Second Dragon Group. Kasabay nito, lumakad din si Kaining pasulong mula sa likuran. Sa likod niya ay isang hilera ng fully armed Water Dragon Special Forces. Meddlesome Yellow Flame Iron Brigade, hindi mo ba alam na ang pakikialam sa mga usapin ng Vatican at ng Dark Parliament ay lampas sa iyong autoridad? Malamig na sabi ni Charlie. Yongye said in disdain, kami, ang Yellow Flame Iron Brigade, ay kinikilala lamang ang pagkakaroon ng Vatican. Kayong mga erehe ay dapat na ipinadala sa bitayan noon pa man. Mga maruruming halimaw na sumisipsip ng dugo ng tao. Kung wala kayo sa Europa, matagal na sana namin kayong pinatay. Kumunat ang noo ni Kaining at sinabi kay Yongye, huwag ka nang magsalita pa. Nandito lang kami para tumulong. Magiliw na ngumiti si Yongye kay Kaining at agad na tumahimik. Sa sandaling ito, tila nawalan ng pasensya si Gabriel. Ang kanyang isang kamay na espada na mahigit 2 talampakan ang haba at 3 sentimetro ang kapal ay biglang tumusok sa lupa. Archimonde, gusto mo bang lumaban o tumakbo? Pumili ka dali. Kung magdadalawang isip ka pa, ako ang gagawa ng first move. Gabriel, hindi mo ba naisip na ang mga tagalabas ay hindi dapat makialam sa ating mga usapin? Nakipag-alyansa ka talaga sa Yellow Flame Iron Brigade. Nahulog ka talaga, nanghihinayang sabi ni Archimonde. Ang mga bagay na ito ay walang kinalaman sa akin. Ako ang commander ng Red Cross Army. Kami, ang Red Cross Army, ay sumusunod lamang sa orakulo ng Santo Papa. Ako ay may pananagutan lamang sa pakikipaglaban. Since you think so, then there's nothing more to say. Old friend, we have not fight for many years. Sana hindi kalawangin ang katawan mo na parang espada mo. Pagkatapos magsalita ni Archimonde, biglang lumipad palabas ang kanyang figure na nababalot ng balabal. Isang matangkad at payat na lalaki na nakasuot ng sinaunang pinasadyang suit na may mukha na kasing puti ng isang sheet ng papel na tumusok sa katahimikan ng gabi na parang isang itim na kidlat. Ang mga daliri ng kanang kamay ni Archimonde ay tinina ng 5 maitim na bahaghari sa isang iglap. Mabilis na umabot ng 1 sentimetro ang kanyang mga kuko. Ang trajectory ng kanyang mga daliri sa madilim na gabi ay pumutol sa hangin, na gumagawa ng isang matalim na tunog na tumutusok. Emph! Ungol ni Gabriel. Hinugot niya ang espada na nasa kamay niya mula sa lupa at sinampal ito ng malakas gamit ang likod ng espada na parang flatboard. Tila isang simpleng sampal, ngunit hinaranggan nito ang lahat ng anggulo. Sa isang sitwasyon kung saan ang bilis ay hindi pinapayagan ito, Archimonde maaari lamang labanan ito. Klang! Iniunat ni Archimonde ang kanyang eskarlata na madugong kuko ng walang takot. Pulang apoy ang kumislap sa kanyang mga mata habang nakikipagsagupaan siya sa kalawang na espada. Banal na krus na liwanag. Umungol si Archimonde. Isang malagatas na puting halo ang lumitaw sa likod ng espada. Isang maliit na cross star mark ang biglang lumaki at naging isang malaking cross light na bumabalot kay Archimonde. Sakripisyo. Isang patak ng dugo ang tumagos mula sa dulo ng daliri ni Archimonde at bumuo ng maputlang berdeng apoy sa hangin. Bumangga ito sa cross light halo at nagdulot ng nakakaagnas na tunog. Tapos, nawala. Matapos ang isang round ng labanan kay Gabriel, umatras si Archimonde ng mahigit 10 metro.
Sinabi niya kay Mobses at sa iba pa sa likuran niya sa isang hindi matukoy na boses, mabilis na umalis sa isang paikot-ikot na paraan bago nila tayo tuluyang palibutan. Alam din ni na Mobses at Charlie na hindi nila malalampasan ang pagkubkob sa pamamagitan ng puwersa. Wala silang pakialam kung nasa panganib si Archimonde o hindi. Lumipad ang kanilang mga yabag habang sinusubukan nilang tumakas sa tabing dagat mula sa kagubatan sa kabilang panig. Huwag mo nang isipin ang pagtakas. Akala mo ba dekorasayon lang tayo? Hinawakan ni Church Templar Arthur ang kanyang espada gamit ang isang kamay at dumulas sa harapan ni Mobses at ang iba ay may dalawang hakbang. Isang dalisay at banal na liwanag ang lumitaw sa talam ng kanyang espada. Sa libu-libong komplikadong anino ng espada, binalot nito ang Mobses na nasa harapan. Bata, huwag mo akong maliitin. Medyo na si Mobses. Obviously, sobrang hindi siya komportable ng batang Arthur. Itinaas niya ang isang kamay niya na nakatago sa ilalim ng kanyang balabal. Isang mahabang espada na pinalapot ng kakaibang blood spell ng Blood Race ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang mahabang espada na kumikinang na may madugong liwanag ay tumagos sa mga anino ng espada at dumurog sa lahat ng mga pag-atake ni Arthur. Ang dagwang espada ay kakaibang naging marahas sa hangin. Dahil sa malakas na daloy ng hangin, napaatras si Arthur ng ilang hakbang nang hindi mapigilan. Gusto mo bang pigilan ako, Mobses? Minamaliit mo ang dakilang elder ng Blood Race. Ngunit nang maisip ni Mobses na nakalusot na siya sa blockade at aakayin na sana ang mga tao sa likuran niya para umalis, dose-dosenang malamig na bituin ang biglang lumitaw sa harapan nila. Bilisan mong umiwas. Ang magiting na bilis ng Blood Race ang nagligtas sa kanila, ngunit may isang alipin pa rin ng dugo na hindi umiwas sa oras at natama ng ilang bituin na lumilipad patungo sa kanya. Array. Sa isang kalunos-lunos na hiyawan, nagsimulang masunog ang Blood Race na iyon sa ilalim ng kanyang balabal. Gamulong-gulong siya sa lupa sa sobrang sakit. Ito ay isang pilak na karayom. Ito ba ang nakatagong sandata ni Huasia? Galit na espekulasyon ni Charlie habang nakatingin sa hindi na mababawi na katulong. Si Kaining, na nagpalit ng masikip na battlesuit, ay tumayo mula sa kadiliman sa harapan nila. Walang kahit katiting na tuwa o pag-aalala sa kanyang malamig na mukha. Sa isang kamay niya ay may hawak pa siyang pinong karayom na nakatagong sandata. 27 torrential pear blossom needles. Hindi man puro mechanical, it might be enough to deal with you guys, sagot ng babaeng bumalik sa kanyang flower rain form mula sa group of 8 sa tanong ni Charlie.